Buong buwan kang nagtatrabaho, ngunit nawawala ang pera sa loob ng wala pang 5 araw. Napansin mo ba yon? Oo. At ang pinakamasamang bahagi, marahil ay gumagawa ka ng isang tahimik na pagkakamali na nagpapanatili sa iyong mahirap bawat isang buwan at walang sino man ang nagsabi sa iyo. Ang totoo, ang tahimik na pagkakamaling ito ay umuubos ng iyong pera bawat buwan at ang masama pa, marahil ay hindi mo namamalayan na ginagawa mo na ito. Ngayon, matutuklasan mo ang 6 na saloobin na sumisira sa iyong pera nang hindi mo namamalayan. Ito ang mga gawi na iniiwasan ng mayayaman sa lahat ng paraan at inuulit ng karamihan sa mga tao na parang normal lang. Ipinaliwanag ni Robert Kiyosaki kung bakit ito nangyayari at kung paano mo maibabalik ang switch na yon nang hindi na kailangang kumita pa. Oo, hindi mo kailangan ng mas mataas na sweldo, kailangan mo ng bagong financial mindset. Isang malinaw na pananaw kung saan pupunta ang iyong pera at kung paano ito gagawin para sa iyo, hindi laban sa iyo. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga sweldo, pag-uugali sa pananalapi, mga udyok ng mamimili, pamumuhunan, at kung paano ginagamit ng mayayaman ang parehong pera sa ganap na magkakaibang paraan. At ang pinakanakakagulat, baka mali lahat ng ginagawa mo, iniisip mong tama ang ginagawa mo. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil sa huling punto, mauunawaan mo ang pinakamapanganib na pagkakamali sa lahat, ang isa na maaaring pumipigil sa iyong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Unang pagkakamali, ginagastos ang lahat sa unang ilang araw. Ang eksena ay paulit-ulit bawat buwan. Ang sweldo ay dumarating sa account at sa loob ng ilang araw, tila hindi ito umiral. Nang hindi namamalayan, maraming tao ang nabiktima ng salpok na gumugol sa loob ng unang 24 na oras. Para bang may expiration date ang pera at kailangang gastusin bago ito masira. Ang pag-uugali na ito na karaniwan na tila ay isa sa mga unang palatandaan ng isang mahinang pag-iisip. Ano ang nasa likod nito? Pagkabalisa, kulang. Yung feeling na I deserve it after a whole month of hard work. Ang problema ay ang kagyat na kaluwagan na ito ay nagdudulot ng pagdurusa sa pananalapi na tumatagal ng 30 araw. Ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay ginagawang isang siklo ng pagkabigo ang kanilang sariling sweldo. At ang pinakamasama sa lahat, naniniwala sila na ang problema ay ang halaga na kanilang natatanggap kapag sa totoo lang ito ang ginagawa nila sa halagang iyon. Samantala iba ang kilos ng mga nagkakaroon ng mayamang pag-iisip. Ang mayayaman ay hindi nagmamadaling gumastos, nagmamadali silang magplano. Bago ang anumang pagbili, nagtatakda sila ng mga layunin, ginagawa ang matematika, at iniisip kung paano dumami ang perang iyon. Para bang tinitingnan ng mga mahihirap ang kanilang sweldo at may nakikitang premyo. Tinitingnan ito ng mga mayayaman at nakikita ang isang strategic na mapagkukunan upang mamuhunan, protektahan at lumago. Ang focus ay sa hinaharap, hindi sa agarang kasiyahan. Gumamit tayo ng isang simpleng metapora. Isipin na ang suweldo mo ay isang balde ng tubig sa gitna ng disyerto. Ibinuhos lahat ng mahirap na lalaki sa buhangin. Ang mayamang tao, sa kabilang banda, ay nag-iipon ng ilan sa isang bote, nagdidilig ng isang maliit na halaman, at umiinom ng sapat upang magpatuloy sa pagsulong. Ang pagkakaiba sa mga resulta sa pagitan ng dalawa pagkatapos ng 6 na buwan ay kapansin-pansin. Ang isa ay nananatiling uhaw. Ang isa ay may mga pananim na kaimbak na tubig at isang pangmatagalang pangitain. Nakalulutas ba ito ng tunay na problema o nagpapamanhid lang ng sakit na mararamdaman ko bukas? Ilalapit ba ako ng pagbiling ito sa kalayaan sa pananalapi o itulak ako ng mas malalim sa ikot ng kakapusan? Sinasadya ko ba ito? O sumusunod lang sa isang emosyonal na salpok na nakakubli bilang isang pangangailangan? Kung ang alinman sa mga tanong na ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na hindi,
ang pinakamagandang sagot ay maghintay. Ang maliit na espasyo sa pagitan ng pagnanais at desisyon ay kung saan ang iyong kayamanan ay nagsisimulang ipanganak. Pangalawang pagkakamali, pagpopondo sa pamumuhay sa halip na kalayaan. Ito ang isa sa mga pinakatahimik at mapanganib ng mga pagkakamali. Maraming mga tao na halos hindi makatipid ay mayroon ng pinakabagong cellphone sa kanilang bulsa, pagbili ng mga damit ng hulugan o pagpopondo ng kotse na halos hindi nila ginagamit para lang lumitaw na matagumpay. Ngunit kung ano ang lumilitaw na kalayaan ay talagang isang kulungan sa disguise. Robert Kiyosaki puts it puts. Ang mahihirap ay bumibili ng mga pananagutan sa pag-aakalang sila ay mga tagumpay, habang ang mayayaman ay bumibili ng mga ari-arian na naglalagay ng pera sa kanilang mga bulsa. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Na habang ang ilan ay nangongolekta ng mga bayarin upang mapabilib ang iba, ang mayayaman naman ay nililinang ang kalayaan. Hindi sila nagmamadaling magpakitang gilas dahil alam nilang aabutin sila ng mga tao ng buhay na nakulong sa utang. Mas gusto nilang mamuhay ng mas kaunti ngayon, kaya mas marami silang mapipili bukas. At higit sa lahat, wala silang pakialam sa panlabas na pag-apruba. Pinapahalagahan nila ang mahalaga, oras, kapayapaan ng isip, at ang kapangyarihan ng pagpili. Ngayon, isipin ang dalawang magkakaibigan na kumikita ng parehong sweldo. Ang isa ay nagbabago ng kanyang telepono bawat taon, nagbabayad para sa mga serbisyo ng streaming na hindi niya pinapanood, nabubuhay sa utang at bumili ng mga luho nang wala sa panahon. Ang isa naman ay sumasakay ng pampublikong transportasyon, gumamit ng parehong telepono sa loob ng 3 taon at nagtitipid ng bahagi nito bawat buwan. Pagkalipas ng 5 taon, ang isa ay nasa utang, stressed at umaasa. Ang isa ay may mga pamumuhunan, kalayaan at kapayapaan. Ang pagkakaiba? Gusto ng isa na magmukhang mayaman, ang iba ay piniling maging malaya. Mahirap ipagpaliban ang agarang kasiyahan, ngunit ang presyo ng pagkahulog sa bitag na ito ay masyadong mataas. Ipinagpalit mo ang kalayaan para sa hitsura, kapayapaan para sa pagkabalisa at hinaharap para sa mga gusto. Kaya bago kumuha ng anumang bagong utang upang magmukhang isang taong hindi ka pa, tanungin ang iyong sarili, gusto ko bang mapabilib ang iba o bumuo ng buhay na talagang nararapat sa akin? At ngayon na nauunawaan mo na kung paano ka maaaring alipinin ng pag-uugali ng mga mamimili, ang susunod na hakbang ay upang maunawaan kung gaano ang kawalan ng kontrol sa pananalapi ay sinasabotahe ang iyong buhay, kahit na sa tingin mo ay pinamamahalaan mo ito. Ikatlong pagkakamali, mabuhay ng walang pinansyal na kontrol. Nasubukan mo na bang alalahanin kung saan napunta ang iyong sweldo noong nakaraang buwan at hindi mo magawa? Well, oo. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng isang taong nabubuhay ng walang kontrol sa pananalapi. Sila ay kumikita, gumastos, nakakalimot at umuulit. Buwan-buwan, parang normal lang pero hindi. Ito ang tatawagin ni Robert Kiyosaki na mamuhay sa financial autopilot. At ang mga namumuhay ng ganito ay bihirang makatakas sa kakapusan. Karamihan sa mga tao ay hindi nagsusulat ng kahit ano, walang mga spreadsheet o nagtatakda ng mga layunin. Para kang nagmamaneho ng kotse na walang manibela at umaasang hindi mabangga. Ang resulta, nawawala ang pera sa pamamagitan ng maliliit na gripo, mga serbisyo sa paghahatid na hindi mo man lang naaalala, mga hindi nakikitang bayarin sa bangko, mga subscription na hindi mo man lang ginagamit. Samantala, alam ng mayayaman kung saan napupunta ang bawat sentimo. Dahil bago ka umunlad sa pananalapi, kailangan mong sukatin. At tandaan, ang pamamahala sa iyong pera ay hindi tungkol sa pagiging mahigpit. Ito ay tungkol sa pagiging malay.
Ang pagsubaybay sa iyong mga gastos ay hindi nangangahulugan ng pag-alis sa iyong sarili, ngunit sa halip ay pag-unawa kung ano ang nakakaubos ng iyong kalayaan. Kapag nakita mo ng malinaw ang iyong pahayag, napagtanto mo kung gaano karaming mga butas ang sumasabotahe sa iyong buhay pinansyal. At ang pinakamakapangyarihang bagay, nagsisimula kang makaramdam ng kontrol at iyon ang nagbabago sa lahat. Ang iyong utak ay nagsisimulang gumana sa iyong pabor. Ngayon, pag-isipan ito, pupunta ka ba sa isang restaurant at pumipili ng hindi tinitingnan ng presyo? Nagbabayad ka ba ng installment at hindi mo man lang nakikita ang bill? Kung gayon, kinokontrol ka ng pera, hindi ang kabaligtaran. Ang mga mayayaman ay nagkakaroon ng ugali ng pagkontrol bago palawakin. Kaya naman hindi mahalaga kung magkano ang kinikita mo ngayon. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang $100, hindi ka rin mamamahala ng 1,000. At kung naabot mo na ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Ang tunay na punto ng pagbabago ay hindi pagputol ng lahat at pamumuhay sa sakripisyo. Nagsisimula na itong bayaran ang iyong sarili muna, bago ang iba, kabilang ang bago ang mga singil. At iyon mismo ang makikita natin ngayon. Ika-4 na pagkakamali, pagbayad sa lahat, bago pagbayaran ang iyong sarili. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinakamalaking bitag sa pananalapi na nahuhulog sa karamihan ng mga tao bawat buwan? Sa sandaling dumating ang kanilang sweldo, nagmamadali silang magbayad ng renta, kuryente, credit card, pautang, internet, mga plano sa cellphone, lahat maliban sa kanilang sarili. Sa huli, halos wala nang natitira at magsisimula muli ang cycle sa susunod na buwan. Tinawag ito ni Robert Kiyosaki na modernong kaisipan ng alipin. Nagsusumikap ka, ngunit hindi nabibigyan ng gantimpala. Iba ang iniisip ng mga mayayaman. Bago magbayad ng anumang mga bayarin, binabayaran muna nila ang kanilang sarili. Tama yan. Sa sandaling dumating ang pera, isang bahagi, kahit maliit, ay direktang napupunta sa pamumuhunan, pag-iipon o pagpaparami. Hindi ito pagiging makasarili, diskarte ito, dahil kung hindi mo uunahin ang iyong sarili, walang iba. At kung lagi mong hihintayin ang tirang pagkain na makaipon, hinding-hindi mo magagawa. Ang sistema ay idinisenyo upang panatilihin kang kumonsumo, hindi yumaman. Isipin na ang iyong sweldo ay isang ani. Bawat buwan ay may kumakatok sa iyong pinto para kumuha ng isang piraso. Bangko, kumpanya ng siguro, gobyerno, supermarket, parmasya. Ngayon, paano kung bago mo ibigay ang lahat, magtabi ka ng ilang binhi para itanim muli? Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang iyong ani. At pagkatapos, ay maaari mong komportabling bayaran ang lahat nang hindi isinasakripisyo ang iyong kinabukasan. Ngunit kung wala kang iipon, palagi kang aasa sa susunod na ani. Ang paglalaan ng 10 hanggang 20% ng iyong sweldo sa sandaling dumating ito, bago ang upa, bago ang mga pagbabayad sa credit card, ay lumilikha ng isang malakas na ugali. Nagsisimulang mag-reorganize ang iyong utak. Natututo kang mamuhay ng mas kaunti, makipag-ayos ng mas mahusay at magbawas ng basura. At higit sa lahat, nakikita mo ang iyong sarili bilang isang prioridad. Ang mga nagbabayad sa kanilang sarili ay unang nagtatayo ng kalayaan. Ang mga huling nagbabayad sa kanilang sarili ay nabubuhay sa mga natira at pagkadismaya. Ngayon huminga at isipin, inuuna mo ba ang iyong kalayaan? O ibibigay mo ba ang lahat sa sistema bago isipin ang iyong sarili? Sa susunod na seksyon, matutuklasan mo kung paano ang simpleng ugali na ito ng pagbabayad sa iyong sarili ay maaaring maging gateway sa isang bagay na mas malaki, ang pamumuhunan na nagbabago sa iyong pinansyal na laro. 5 pagkakamali, pagwawalang bahala sa mga pamumuhunan at pag-asa sa sahod. Ito ang isa sa mga pinaka-hindi komportable na katotohanang walang gustong harapin.
karamihan sa mga tao ay hindi namumuhunan. Nakaligtas sila. Natatanggap nila ang kanilang sweldo, binabayaran ang lahat ng dapat nilang bayaran, at kung mayroon silang natitira na bihirang mangyari, sa tingin nila, siguro sa susunod na buwan ay magsisimula na akong mamuhunan. Ngunit pagkatapos ang buwan ay nagiging 1 taon. Ang taon ay nagiging 1 dekada. At bago nila nalaman, 40, 50 taon na ang lumipas. At ano ang natitira? Mga bayarin, dependency, at panghihinayang. Malinaw si Robert Kiyosaki. Ang mga hindi kumikita sa kanila ay magtatrabaho magpakailanman para dito. Ang problema ay tinitingnan ng mga mahihirap ang pamumuhunan bilang isang luho, na para lamang ito sa mga mayroon ng marami. Pero alam ng mayayaman, priority ang investment, hindi reward. Kahit maliit lang ang kinikita nila, naglalaan sila ng nakapirming halaga, $10, $20, at namumuhunan. Ang sikreto ay wala sa dami, kundi sa consistency. Ang pamumuhunan ay parang pagsisipilyo ng iyong ngipin. Ito ay dapat automatiko. Dapat itong mangyari bawat buwan nang walang anumang abala. Kung hindi mo kayang gawin ito sa iyong sarili, gamitin ang ginagawa ng mayayaman, direct debit. Sa sandaling pumasok ang iyong sweldo, ang pera ay diretsyo sa isang investment account. Hindi mo man lang naramdaman ang pag-alis nito, ngunit nararamdaman mo na ito ay darating. Dahil sa loob ng 6 na buwan, magsisimula kang makakita ng mga resulta. At pagkatapos ng 1 taon, nagtataka ka, paano ako nabuhay ng matagal nang wala ito? Habang ang iba ay bumibili ng mga pananagutan na lumiwanag sa kasalukuyan, bumibili ka ng mga asset na nagsisiguro sa iyong hinaharap. Habang marami ang nag-aalala tungkol sa kung ano ang isusuot sa katapusan ng linggo, ginagawa mo ang iyong kalayaan mula Lunes hanggang Lunes. At ang pinaka hindi ka panipaniwalang bagay, hindi mo na kailangan pang kumita. Kailangan mo lang magdesisyon na mag-invest bago gumastos. Inuna ka na nito sa karamihan ng mga taon. Ngayon mag-isip ng tapat, naghihintay ka ba ng sobra o ginagawa mo ba ang ugali? Dahil ang mga naghihintay manatili sa parehong lugar. Ngunit ang naghahasik buwan-buwan ay umaani ng iilan lamang, kalayaan, kapayapaan ng isip at pagpili. At sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung bakit napakaraming mabubuting tao ang nahuhulog sa mga bitag at kung paano maiiwasan ang mga patibong na tahimik na humahadlang sa iyong buhay, pinansyal. At kung ang nilalamang ito ay nabuksan na ang iyong isip sa ngayon, isipin kung ano ang susunod na darating. Kaya't samantalahin at mag-subscribe sa channel upang wala kang makaligtaan pa. Ika-6 na pagkakamali, naghahanap ng mabilis na solusyon at nahuhulog sa mga bitag ito ang nakamamatay na pagkakamali ng mga nagmamadaling baguhin ang kanilang buhay. Naghahanap ng mga shortcut. Ang ilang mga tao ay hindi makayanan ang proseso. Gusto nilang laktawan ang mga hakbang. Gusto nila ang resulta ng walang pagsisikap. Gusto nilang yumaman sa loob ng 30 araw. At pagkatapos hulaan kung ano, nahuhulog sila sa mga pangako ng himala, mga scam sa internet, at walang basehang payo mula sa mga kaibigan. Nangungutang sila para subukang bayaran ng iba. Pumapasok sila sa mga negosyo ng walang pagsasaliksik. Ang resulta, nawawalan sila ng oras, pera at mas masahol pa ang kanilang tiwala sa sarili. Inulit ni Robert Kiyosaki, ang tunay na kayamanan ay binuo ng dahan-dahan na may pare-pareho, kaalaman at disiplina. Ang mga mahihirap ay natitisod dahil sila ay kumikilos ayon sa emosyon. Ang mayayaman naman, nag-aaral, nagtatanong at nagsusuri bago gumawa ng anumang desisyon. Alam nila na anumang bagay na nangangako ng marami sa maikling panahon ay nagbabayad ng mataas na presyo.
At hindi lamang sa pera, ngunit sa pagkabigo, pagkahapo at mga tao ng buhay na nawala sa mga nabigong pagtatangka. Isipin ito na parang isang malubak na kalsada na tila mas maikli, baka mas mabilis kang makarating doon, ngunit masisira ka. Ang pinakaparalisado sa mga tao ngayon ay hindi ang mga pagkakamali, ngunit ang takot na kanilang nilikha. Maraming mga tao na nawalan ng pera sa mga bitag sa pananalapi ay hindi na muling namuhunan, hindi na muling nagtiwala sa sinuman. Nakatira sila. At iyon ay isang pag-aaksaya ng buhay. Dahil ang mayayaman, kahit nagkakamali, gumagawa ng maliliit. Dahil dahan-dahan silang nagpapatuloy, may pundasyon, may plano. Ang bitag ng pagmamadali ay ito. Binubulag ka nito. Naiisip mo na sumusulong ka kapag sa katunayan, paikot-ikot ka. At ang pinakamasakit na bagay ay ang napagtanto na ito ay huli na. Kaya sa halip na maghanap ng susunod na malaking pagkakataon, hanapin ang kaalaman na naghahanda sa iyo para sa anuman. Kapag nakabisado mo ang proseso, ang mga resulta ay nagiging kahihinatnan. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang lottery. Ito ay isang construction. Kaya sagutin mo ako ng tapat, dahan-dahan ka bang nagtatayo o nagmamadali ng walang layunin? Dahil tinutukoy ng iyong sagot kung nasaan ka sa susunod na 5 taon. At sa susunod na seksyon, tatapusin natin ang paglalakbay na ito sa isang makapangyarihang katotohanan na kakaunti lamang ang naaangkop. Ngunit binabago nito ang anumang realidad sa pananalapi. Napagtanto mo na hindi ang laki ng iyong sweldo ang tumutukoy sa iyong kapalaran, ngunit ang tahimik na mga pagpipilian na ginagawa mo bawat buwan. Ang tila maliit, tulad ng hindi pamumuhunan, pabigla-bigla sa paggastos o pamumuhay ng walang kontrol, ay iyon mismo ang nagpapanatili sa iyo na natigil sa kakulangan. Ngunit ngayon, mayroon kang kalinawan. At kasama ng kalinawan ng kapangyarihan. Ang tanong ay, magpapatuloy ka ba sa autopilot, naghihintay ng pagtaas na babagsak mula sa langit, o kontrolin mo ba ang iyong buhay pinansyal sa kung ano ang mayroon ka ngayon? Dahil ang katotohanan ay, ang kayamanan ay hindi isang bagay na kinikita mo. Ito ay isang bagay na binuo mo, buwan-buwan, pagpili, pagkatapos ng pagpili. Karamihan ay aalis sa video na ito at patuloy na inuulit ang parehong mga gawi. Ngunit ang ilan, at sana isa ka sa kanila, ay gagawa ng pangmatagalang desisyon. At 6 na buwan mula ngayon, kapag lumingon ka, magpapasalamat ka na nagsimula ka ngayon. Tandaan, ang ginagawa mo sa iyong pera ay nagpapakita kung sino ka. Piliin na maging isang taong pinarangalan ang bawat sentimo. Sino ang namumuhunan bago gumastos? Sino ang unang nagbabayad sa kanilang sarili? Sino ang nagtatayo ng kalayaan kahit sa maliit na kita? At kung ang nilalamang ito ay nagdulot sa iyo ng pagmuni-muni, hinamon ka o ginising ka, pagkatapos ay ilike ito at mag-subscribe sa channel. Dito tayo nagtatayo ng tunay na kayamanan, tahimik, tuloy-tuloy at posible para sa mga nagpapasya.